Nel, ano ang reaksyon ng Pangulo sa paglutang ng mga pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa rito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez? Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa umano'y anomalya sa flood control projects. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Handa naman si Pangulong Marcos na mabigyan ng proteksyon ang mga Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure projects ng gobyerno. There is the system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection. And if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we will protect them. Not because they are making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Nakatakda ng ilabas ni PBBM sa loob ng 48 oras o 2 araw ang detalye ng binuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, natukoy na nila ang nararapat na ibigay na kapangyarihan sa independent body at kung sino-sino ang bubuo nito. We will also decide on the powers. We already have a very good idea of what the powers and authorities will be granted to the Independent Commission. So that's their job. And we have made very sure that they are in fact independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical. Binigyan din ni PBBM na dapat maimbestigahang mabuti ng Independent Commission ang irregularidad na ito na anyay naging normal na o institutionalized. Ukol naman sa 2026 National Expenditure Program o NEP, kinumpirma ng Pangulo na hindi na maglalaan ng pondo ang gobyerno sa flood control projects sa susunod na taon maliban sa foreign assisted project. Ayon kay Pangulong Marcos, may natitira pang savings ngayong taon na maaaring magamit sa susunod na taon para sa flood control projects.
But some of that is foreign assisted. So yun, hindi gagalawin yun. Kasi foreign assisted project yun. Pero yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Samantala sa pagpapalit ng liderato ng Senado, walang nakikitang malaking epekto ang Pangulo sa magiging pag-usad ng legislative agenda ng administrasyon. And if Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Sa gitna naman ng mga natatanggap na sumbong ng Pangulo sa ibang mga proyekto ng gobyerno, ayon sa kanya, tututukan niya sa ngayon ang issue sa flood control projects. Pero tiniyak niya na hindi isasawalang bahala ang ibang mga sumbong o reklamo sa ibang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuho.